Okay. So gawin lang nating bilisan ito. Tutuusin um, yung subject na po ito, technical writing. Isang taon po yan o isang semester po natin dapat tinitake. Isang semester yan tinitake. No? Di ba po? So, may course din po tayo niyan um, sa sa English department and also sa mga ilan na programs sa atin dito sa PUP ay meron po tayong technical writing or yung business communication or technical communication. So let's dive in into a world of technical writing. And we will explore how the the professional communication serves as the backbone of every successful organization. Yeah, napaka-importante po ang technical writing. Nakita na ba yung aking screen? Yes, sir. Visible na. Okay, good. Okay, so let's define or let's have the objective first. Firstly, the end of this lecture, ma-develop natin yung understanding of technical writing and its role in communication across professional and academic context. Number two, identify and differentiate the types of writing. Yung ano ba yung technical writing, ano ba yung creative writing, ano yung academic, based on the purpose, audience, and language. And lastly, apply the principles of effective business communication, particularly the seven C's in writing emails, online messages, and business letters. Kung tutuusin, if we will talk about the technical writing, marami po yan. May concept paper, may position paper, may critic paper, marami. Marami pwede tayong pasukan dyan. Mga report paper, activity report, or mga reports. Yan, kasama po yan. At lalo na pag sa mga field ng engineering, ng government, ano pa ba, academics, sciences, social sciences, may mga techniques tayo dyan or technical tayo na ginagamit dyan. So before, siguro kwento ko lang, dati meron kaming registers in English. So registers in English, nagda-dive in din kami sa mga different terms ng bawat field. Ano ba ang context ng ganitong term sa field ng engineering, sa field ng ang tawag dito, no? Sciences, ng medicine, etc. Kaya po importante yung purposive communication na program natin or yung course natin. Dahil pupunta tayo sa mga iba't ibang culture, iba't ibang context, and also paano natin i-apply doon sa ah, yung mga communication skills nito. At isa na po dito yung technical writing. Technical writing, still a form of communication. So let's have the introduction. Let's define first what is technical writing. It is a form of communication that focus on delivering clear, accurate, and concise information about a specific subject, often in a professional or academic context. And it is the primary or its primary goal is to inform, instruct, or explain complex ideas in a way that is easy to understand for a target audience. So nakita po natin yung importance ng technical writing. So pagdating sa professional context, kailangan dapat maayos, maliwanag at pangatlo ay madaling maintindihan. Kaya dapat tandaan natin yung yung 4H questions. Yung what, where, who, when, and how. Actually, lima pala yun. Yung WH questions. Tandaan natin po yun. What? Ano yun? Who? Sino? Sino yung involved? Where? Saan? When? Kailan? Dapat yung where or when na yan is specific. Anong date, anong time, anong lugar, anong full address.
Sino yung mga involved doon sa, for example, sa isang meeting. Okay? So now let's differentiate the type of writing. Meron tayong tatlo. Actually, marami pa yan. Pero ito, gawin na lang nating mapaliwanag natin yung differences ng technical writing, creative writing, academic writing. Actually, meron pang journalism, yung journalist writing. So technical writing, written form of technical and communication used in a variety of technical fields. And the purpose is getting something done, and the audience is specific readers, and the language here is direct, factual, and straightforward. Tandaan natin pag sinabing technical, may standard, may rules tayo na kailangan o may form dapat tayo na sinusundan. Pag creative writing naman, it is a piece of writing for entertainment and education. The purpose here is to entertain, provoke, and inspire. Di ba, pansinin niyo sa mga literature, sa mga literary works, nagagalit ka, entertain ka, natatawa ka, lahat ng emotions ay lumalabas doon. General reader. The audience there is the general reader. No, lalo na yung mga enthusiast, mga readers natin, informal and ang language naman dito ay informal and artistic. Kaya po mayaman ang creative writing sa figurative languages. And lastly, yung academic writing, a form of writing that reports news. Actually, journalist writing, journalistic writing, a form of writing that reports news, information, about current events in accurate and objective manner. So the purpose here is to inform, educate, and sometimes persuade the public about the relevant issues and events. Audience here, general public for diverse backgrounds and levels of understanding. Language here, clear, concise, objective language to ensure easy comprehension. Okay po. So kaya pagdating sa journalism, 'di ba, pag nagsulat tayo ay mabulaklak na salita pero madaling maintindihan. Pansin natin, 'di ba, concise sa TV. Makita ninyo na yung headlines, tatlong words lang 'yan pero iba yung impact niya. 'Di ba? Madaling maintindihan, madaling maunawaan at ah, let's say mabulaklak na salita. Okay? So dito tayo po-focus sa technical writing. Okay? Isa lang papasok dapat sa isip natin pag sinabing technical writing. Direct, diretso. Okay? So ito yung mga common types of technical writing. Meron tayong instructional manuals. Example dito yung how to use a device. Di ba sa mga cellphone, dati, alam ko, pag bumibili kayo ng cellphone, merong maliit na booklet dyan eh. Paano gamitin yung cellphone. Reports, yan yung mga research or mga feasibility studies. Proposals, yeah, project plans, user guides and tutorials, scientific and academic papers, and business documents. Actually, kung tutuusin, pag isa-isa natin to pag-aralan, ay medyo mahirapan na tayo. Hindi kaya ng ilang oras to. I think one day or isang sem dapat mapag-aralan natin itong mga to. Pero focus tayo dito sa business documents. At yung business documents, ito na yung mga examples natin ay yung business letters, memos, and emails. So ngayon, gawin muna natin, mag-activity muna tayo. Okay lang ba yan? Mag-activity tayo. Sige. Yes, sir. Siguro Okay sagutin nyo lang. na lang. Ayan, sagutin na lang natin. Medyo hindi ko makikita yung chat box nyo. Hindi ko makikita yung chat box nyo, pero sagutin na lang natin. Okay, number one question. You just brought a new smartphone and are reading the included booklet to learn how to insert the SIM card. What type of writing are you reading? Is it A, creative writing, B, academic writing, C, technical writing, or D, narrative writing? Sige, anong tamang sagot dyan? Tignan ko nga. Okay.
Ba, madaling matuto ha. Okay, sige. Okay, the correct answer is letter C. Okay, technical writing. Bakit tawag natin technical writing? Okay, balikan na natin siguro yung sinabi ko kanina. Pag sinabing technical writing, andoon yung mga forms ng manual, ng mga proposals, and etc. Okay, number two. Actually, 5 questions to eh. Sagutin na lang natin sa chat box ha. Then sa mga nasa live natin, FB Live, don't forget to heart and share. Isagot na lang din kayo sa comment section. Okay, number two. A writer is creating a document for a specific group of engineers. The language is direct, factual, and straightforward. According to the types of writing table, what is the primary purpose of this document? Is it A, to provoke, inspire, and entertain? B, to get something done? C, to report news and current events? Or D, to provide artistic education? Sige, bilang ako ha. Count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So, galing naman. Sumasagot sila. Okay, letter. Ang tamang sagot ay letter B. Sabi nila siguro, no? Dali-dali naman ang mga tinatanong ni Sir. Sige. Tingnan natin sa number 3. Number 3. You are looking at the document that uses informal and artistic language. Oops, nawala ako. Saan ba ako? Artistic language intended to provoke and inspire a general audience. Which category does this fall into? A, technical writing, B, business documents, C, creative writing, or D, instruction manuals. Yan, sabi dito na malinaw, the document uses an informal and artistic language. At ang purpose is to provoke and inspire general audience. Ano daw kategorya? Okay. Okay, ang tamang sagot ay letter C, creative writing. Aba, matututo tayo ah. Okay, sige, last two. 4. A professional is tasked with writing a feasibility study regarding the new project based on the common types of technical listed in the here in our slides. Which category does this fall under? Is it A, report and proposals, B, creative and artistic writing, C, academic news and journalism, or D, informal online messaging? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tamang sagot ay letter A, reports and proposal. Nandun na yung sagot eh, di ba? Proposal, feasibility, new project, plan, automatic proposal agad yan. Di ba? Ayan, at least na-enhance yung ating isip. Okay, number 5. A teacher asks you to find document that is clear and accurate and concise, designed specifically to explain a complex idea to a target audience in a professional context. Which type of writing are you looking for? A, descriptive writing, B, creative writing, C, technical writing, or D, persuasive writing. Okay, yan. So, nagsasipagsagot na sila. Tama. Okay, ang tamang sagot ay letter C. Okay. Medyo wordings lang yung ating ano no, ating itag dito mga questions pero at ang importante doon ay makuha natin yung pinaka-highlight at yung pinaka ah, key terms na mag-define kung ano ba ang klaseng writing ito and etc. Kung may first time daw na nagkamali, okay lang yan. Nobody's perfect. Okay, now let's proceed to the business communication. So as I said earlier, we will focus on business communication. Now let's talk about the business communication. Ano ba itong business communication na ito? Ano bang importansya nito or yung significant nito?
dito sa technical writing. So let's read it. Language main function is to convey a clear thoughts, and communication is essential in all organizations. Many business management problems arise from the communication gaps. But effective business writing must be clear, concise, accurate, and follow standard language conventions, as a successful depends on expressing ideas well. Ngayon, isa sa mga nagiging problema daw ng isang organization ay yung misinterpretation, yung miscommunication, and etc. Kaya dito sa business communication, alamin natin ano ba ang nagiging takbo ng sistema dito. So let's say meron tayong organization, 'di ba? Sabi nga natin we have an organization. Dito na tayo siguro tayo sa PUP. Sa PUP, nakita natin may mga organizational structure at dapat meron tayong sa organizational structure na yun, nakita natin sino yung head ng office, sino yung head ng sector, sino yung mga nasa baba, ano yung kanilang mga functions, ano yung kanilang roles and responsibilities. At yung bawat function na yan, sabi ko nga, meron yung mga roles and responsibilities. At yung roles of responsibilities na yan, meron lang iisa dyan na nag-a-approve ng isang project, ng isang uh, dito, ng nagbibigay ng solusyon ng problema, etc. So in an organizational structure, no, for an organization to succeed, a clear communication system and protocols must be in place. Oops, wala ako. Placed, and members should have strong oral and written skills. Wala naman akong talent sa pagsasalita, wala naman akong talent sa susulat. Hindi po pwedeng wala kayong talent diyan. Kaya nga tayo may mga ganitong activity para ano, para matuto. Dahil once na 'pag nandun kayo sa isang organization, automatically may responsibility ka. Ng ano yung responsibility na yun? Kailangan gawin yung isang bagay at kailangan marunong kang magsulat, marunong kang magsalita. Communication occurs internally among people within the organization and externally with clients and employees. Dahil ito po yung puhunan natin, yung pagsasalita at yung pagsusulat. Kung wala tayong alam, mag-aral. Kung kailangan natin ma-enhance, magsulat, magbasa na magbasa na magbasa na magbasa. Yun lang naman yung solusyon eh. Hindi na natin kailangan dati, merong ginagawa yung nilalagay yung libro, pag natutulog ka, lagay daw yung libro sa unan para pumasok. Hindi po yun. No po, wag po natin ano yun yung mga ganong bagay na hindi totoo. Ang sistema dito, aral-aral, basa-basa, sulat-sulat. Kasi po, sa isang organization, ang kanila pong goal is to be successful. At paano tayo maging successful? Through written and through writing and through speaking. Yan po ang yan po ang puhunan natin diyan. Okay? Dahil bakit? You are engaging with external partners, engaging internal mga kasamahan natin sa organization or sa isang institution, and etc. At meron daw two types of organizational communication structures or networks. Meron tayong formal, meron din tayong informal. Yung formal follows a official rules and goes through the proper channels in the school, like from the teachers to students or from the principal to staff. Meron naman, the informal is like the grapevine. Ano po yung grapevine? Diba yung grape, puro sanga, daming labas. Where clients share news, rumors, or gossip with each other and it spreads quickly even if it is not official. Diyan lumalabas yung mga chismis, yung mga kwentong sabi-sabi lang, without without letter na napapublish or na nasa-signed from the from the designated or concerned office. Pero iba naman mga ano lang,
mga kwento-kwento lang. So yun po yung informal. Para mas maging maliwanag yung formal structure or formal network, ito, ito yung approaches na ginagawa natin, no? Para makita natin kung ano ba yung formal communication approaches. Like, ano po, like for example here, meron tayong, ito, sa head of the organization, merong owner or the president. Sa baba niya, mga subordinate niya ay yung HR manager, operations manager, marketing manager, accounting manager. At ngayon, sa baba ng bawat opisina na ito, meron din sila mga subordinate. Diba? Meron din silang staff, mga supervisors, at yung supervisor, meron silang staff. At yung system nito, depende sa kung ano po yung mga concern. For example, si owner ng president, ang owner or yung president ng organization or ng isang institution ay nagbaba ng memo about new product. So, ibababa niya yun sa marketing manager. At si marketing manager, kailangan niya ma-monitor kung ano ang nagiging takbo ng problema natin or I mean, anong takbo ng mga produkto na ito, i-endorse niya yan sa advertising at supervisor. And also, ito, sales supervisor. So nakita ninyo, paangat, pababa, may sistema. Kung may problema itong si sales staff, kailangan niyang ano, i, tawag dito, kailangan niya mag-endorse ng problem niya tungkol sa mga products sa peers, and etc. So, ganyan po ang sistema. So, dito, sabihin natin, gawin natin example yung ating university. Sa university natin, yan, sa academe, meron tayong executive officials. So, sa executive officials, meron tayong, ito yung mga ano, no, vice presidents, president, uh, assistant to the vice president, and etc. Then sa baba nila, yan yung mga office directors, college deans. Sa baba naman ng college deans or ng mga office directors or managers, section chiefs, coordinator, program chair. So program chair, nasa baba nila yung faculty, admin secretary o yung clerk. Then sa faculty, students, or meron ding organization. Siyempre, include din natin dito yung mga parents. At syempre, may mga partners din outside na gusto mag-support or maging partner sa PUP. Kaya meron tayong private or government agencies. They also can direct, no, sa executive officials, pwede rin sa office deans, sa program chairs, so sa mga faculty, or they can also direct din sa board of trustees. Actually, we have board of regents. Pero ito, ginawa ko lang siyang generic. Generic lang po ito. Okay? Not just only sa ating university, but also from the different academic sectors, academic agencies din. So, kaya pagdating sa pag-endorse or pag-inform ng mga problem, di ba, as a student, kanin tayo direct, diba, sa faculty. Or sa faculty, didirect niya sa program chair. Si program chair, didirect niya sa college dean kung ano ang magiging resolusyon sa problem na ito. Ganun din sa mga organizations. Well, sa organizations ng ating university, meron tayong advisor. Diba? You can directly also endorse the problem or the concerns sa advisor. Tapos si advisor, hindi kaya ni advisor, direct na sa chief na concerned section. And si chief naman, hindi siya kay office director. So, hindi pwedeng, siguro, pwede naman, tumalon-talon tayo, pero pagdating sa sistema, pagdating sa business communication, kailangan, ano po, nasa step by step. Di ba? Sabi nga ni, sino yun? Step by step para sumakses. Hindi po, tama yon, di ba? Kailangan doon tayo sa sistema. Paangat. Para yung problema, endorse din, pababa.
Kasi pag dumiretso ka kaagad sa taas, bababa lang din siya. At least kahit papaano, yung organizational communication natin, matap at ma-inform yung mga concerned office. Okay? Naintindihan ba? Pwede bang makakita ng heart react? Heart react muna tayo. Nakikita ko ba yung heart react? Parang hindi ko nakikita. Yan. Okay. So, nakasunod naman tayo. So, Sir Zu, anong purpose naman nito? Mamaya, pag anuhin natin, malalaman natin kung bakit, ano bang dahilan kung bakit, ano, bakit natin na pag-usapan ito. Okay? So, now, activity muna tayo. So, tatlong questions lang naman to. Okay? So, a marketing manager sends a new set of branding guidelines to the advertising supervisor to ensure all upcoming ads match the company's new look. According to the organizational structure, what type of communication is this? Ayan, medyo hindi ko pala ito napaliwanag din kanina yung upward, downward. Ay, hindi, napaliwanag ko naman pala. Ngayon, ito, ano ang sagot dito? Is it A, upward communication, B, horizontal communication, C, downward communication, or D, informal communication? Okay. Letter, okay, letter C, downward communication. Kasi nga, ang marketing manager, nasa baba niya ay si advertising supervisor. Okay? Sige. Number two, during a lunch break, a group of students starting sharing a rumor. They heard about surprise holiday next week. Even though the school has not made an official announcement. Yan. Ano daw communication network nag-represent nito? Is it A, formal communication, B, grapevine or informal communication, C, downward communication, or D, academic protocol? Yan ha, chismis lang yan. Diba, rumor-rumor. Wala pa naman daw approved from the school. Okay, letter. Yan. Tip tayo dyan, di ba? Letter B, informal. And lastly, an operations manager and a marketing manager. Yan, mga manager to. Meet to discuss how to coordinate a product launch. Since they are both at the same level of the management, what specific formal approach are they using? Is it A, horizontal, external, upward, or grapevine communication? O yung manager daw, tsaka yung marketing manager meet to discuss how to coordinate the product launch. So, pare silang same level, ano ang kanilang way of communication? Horizontal, external, ay sorry, paano ba to? Horizontal, external, or upward? Okay, letter A, horizontal communication. Pag ganun kasi sila. Okay? So, director to director or manager to managers. Alam na natin kung paano tayo makipag-usap. Kaya, kung nakikipag-usap kayo sa ah, pinakataas, walang problema naman doon sa head ng isang institution. Wala namang problema doon, pero pagdating sa trabaho, kailangan dapat step by step doon tayo sa pinaka-protocol. So, standard protocol. Now, dito na tayo, pasok na tayo sa qualities of effective business letters. Kasi, isa sa mga nagiging ano din natin dito, ah, nagiging, ang tawag doon, kailangan nating magmamaster or kailangan natin maging skillful ay yung business writing o yung business letter. Lalo na, for example,
pag nagsasend tayo ng mga memos, nagsasend tayo ng mga emails, nagsasend tayo ng mga messages, kailangan dapat clear ang atin pong business letter. Kaya meron sa business letter na 7 Cs of of effective business writing. So the following are the 7 characteristics or the 7 Cs of effective writing which is used in a business writing. Una, completeness. Concreteness, pangalawa, courtesy, conciseness, correctness, clarity, and consideration. Sakto, ito. Bigyan natin, i-emphasize natin no, yung bawat Cs na ito. Number one, completeness. Completeness means that a message has all the necessary facts. A business letter should include enough details, examples, and information and explanations. Kaya, i-ano natin, tingnan natin, dapat meron tayo, excuse me, dapat pagdating sa completeness, kumpleto. Sabi nga natin, yung WH questions, hindi dapat mawala yan. Detalyado, examples, information, and also explanation. For example, ito yung isa sa example ng poor statement. See me tomorrow. Kahit naman ako dito, papatanong, see me tomorrow. Una, bakit? Pangalawa, saan? Pangatlo, anong oras? Tomorrow lang. Kaya the better way to um, give an information, ito, yung better way. Please see me at 9 a.m. tomorrow in my office. Ito, bakit? Yung tomorrow niya, may oras, at yung tomorrow, merong lugar. Kaya chat yan ng, ano mo, ng boss mo. See me tomorrow. Please see me tomorrow. Please see at 9 a.m. tomorrow in my office. Okay? So, kompleto. Number two. Oops. Sobra ata. Concreteness. Concreteness means clear, giving clear and specific information based on facts. So, dapat konkreto yung atin pong information. Paano po yun? For example, ito yung poor example. Our students performed well in the exams. Okay. Paano natin nasasabi that they are performed or well performed in the exams? So the better way to give your information, 75% of our grade 10 students scored above 85% in the math final exam this semester according to the official grade report. Konkreto. So, alam natin na almost 75% or 75% or almost 100% of the grade 10 students ay nakakuha ng 85 sa math sa kanilang finals. At maganda dito, no, merong according. Anong basis mo? According to the official grade report. Maliwanag? Kompleto? Konkreto. Yan. Dapat di mawawala yung dalawang yan. Number three, courtesy. Siyempre, pag nagbigay ka ng information, nag-send ka ng information, kailangan courteous ka. Pag sinabing courteous, means using friendly, polite tone in writing, choosing words and phrases that show goodwill, like we are pleased or we are sorry to inform you, to create a pleasant feeling. Ayan, isa sa mga nagiging problema natin pag tayo ay nagme-message. Sir, anong po, ano pong breakdown ng grades ko? Yung mga ganyan. Di ba? Before you ask something to your teacher or to your professor or to your boss, for example, you give, dapat hindi lang na good morning ka, hindi lang na good day ka, kundi dapat yung tono ng words mo ay courteous. Diba?
So sir, paano po natin malalaman yan? Actually, marami yan eh. Dapat hindi lang tayo nagbe-base sa ChatGPT, di ba? Sa Gemini, sa Messenger AI, ng pag-compose. Kung maigi, tagalogin nyo na lang. Okay? Maigi, tagalogin nyo na lang para aware tayo na meron tayong words na magagamit na sincere na tayo humihingi ng breakdown ng grades. Naintindihan ako? So, yun. So, poor. Poor dito, you failed to submit. Ito, poor to ha. You failed to submit your assignment on time. This is unacceptable. Di ba? Ang harsh, di ba? Sakit naman na ito. Bumagsak ako. Pero, instead of this poor statement, better we can say that we notice your assignment wasn't submitted on time. Please submit it at your earliest convenience. O, hindi ka nakapag-submit on time, sa susunod, submit mo na sa susunod, submit mo na ng mas maaga. Okay? So, tandaan natin ha, you're engaging with your professors, with your head, with your, alam kahit saan yan eh. Hindi lang naman dapat yan sa teacher ninyo or sa ano ninyo, sa president ninyo, but also sa mga classmates natin. Sa loob ng classroom, we practice professionalism. Kung nababatok-batokan kayo dyan, nagmumura-murahan kayo dyan, siguro i-practice na lang, practice na natin sa loob ng classroom pa lang natin that we are professionals. Okay? So, dahil po sa loob ng classroom, tayo ay mga trainer or trainee, I mean, trainee. And your teachers, professors are trainers. Okay? Kasi para ano, para na-practice natin yung meron tayong tawag dito, goodwill na makikita sa kanila. Okay? So, yeah. Number 3 na yan, virtues. Number 4, conciseness. Conciseness means being brief and to the point while still giving all the necessary information using few words as a possible without losing meaning. Okay, pag sinabing concise, mas maigi, ano mo, dito, kung merong in-explain mo ng isang sentence, meron namang isang word yan, better, no, you use that words, or use that word, para hindi ganun kahaba. For example, ito, I am writing this letter to inform you that we would like to remind you that the meeting scheduled tomorrow will still take place as planned. Lalim, no? Lalim, no, haba. Pero, better way to inform, ito, this is a reminder that tomorrow's meeting will take place as a schedule. Hindi na kailangan ng I am writing, no? Hindi na kailangan, ano pa yung mga nawala? I am writing this letter to inform you instead of this sentence or this phrase, pinalitan, this is a reminder that tomorrow's meeting will take place as scheduled. Diba? May click, pero andun yung top. Okay? So, ano ba? Pangilan na to? 5. Correctness. Correctness means avoiding grammatical errors and using proper language in business letters, ensuring accuracy, neat typing, correct punctuation, capitalization, tense, word order, paragraph structure to make the message trustworthy and professional. Tandaan natin, di ba? Alam mo, marami tayong mga tools ngayon eh. Like Grammarly, Philbot, even ano po no, even the AI you can use also as as a tool to correct ano po, yung mga incorrect words natin. Di ba, nakakatulong din yan sila para makita natin yung mga punctuation.
dapat alam din natin how we use a punctuation mark. Paano ginagamit yung exclamation point, si comma, si tilde, si semicolon, si colon. Ito pa yung malupit, yung hyphen. Okay, yung hyphen po, ginagamit po yan sa, ano, pag ginagamit yan, sa creative. Okay, sa creative writing. Kaya better way, instead of hyphen, hindi yan yung, ano ha, yung Korean pop ha, yung hyphen and hyphen yan. Yung hyphen, instead na yun yung gamitin nyo, comma na lang or tilde. Okay? At alam din na dapat natin yung mga paragraph structure. Okay, for example, the instructor explained how to start a car and shift gears. Ano problema? How to start a car and shift gears. So may kulang. The instructor explained how to start a car and how to shift gears. Yan, para mas maliwanag. Okay? So marami pa yan. Marami pa yan. Dapat mindful tayo dito sa accuracy ng salita, ng pag ito, yung punctuation, yung capitalization, tandaan natin, pagpangalan, capital letter ang first letter. Tense. Balikan ninyo yung subject-verb agreement. Dapat nag-jive ang subject, nag-agree ang subject at yung verb. And yung word order. Okay, actually, kayo may alam na tayo eh. Kailangan lang natin ma-practice. Even si Sergio naman ay nagkakamali din. At yung pagkakamali ko na yun, kinukorek ko yun. So, nasa progress tayo. We're not perfect. Diba? Hindi naman ako nagkauno nung estudyante ako eh. Diba? Pero now, one of these days, kayo din, magiging, ano din, magiging kagamit-gamit din kayo for this kind of advocacy. Ah, para makatulong tayo, mapalaganap pa yung ah, kaalaman. And clarity means using simple, clear language with short sentences, concrete words, so the message is easy to understand and get straight to the point. So dapat clear, diretso, ba? For example, we make the finest blankets. Concise siya, di ba? Pero may kulang. Paano natin masabi na ano siya, di ba? Ano yung finest blankets na tinutukoy natin? O, example, ito, better. Good morning blankets. Alam mo yung good morning blankets? Towel ata yun, bro. Good morning towel eh. Pero blankets na lang. Are soft, light, and fluffy. Nakita ninyo? Paano natin siya nasabing finest? Because the good morning blankets are soft, light, and fluffy. Meaning, malinaw, descriptive ang ginamit natin dito. These blankets provide great warmth without added weight and induce restful sleep. Imagine, di ba? Ang ganda ng pagka-describe niya. Not just only one word yun, a finest blanket. You explain it well. You use concrete words for us to know that this blanket is finest blanket of all. At yun po yung good morning towel. Good morning blanket. Ewan ko lang kung meron pa ngayon yan, good morning blanket or good morning towel. Next is consideration, means thinking about audience and communicating. So the message fits their needs, knowledge, and age, education, and interests. So, dapat makonsider din natin lahat, lalo na yung mga audience. Kaya po importante yung organizational communication. Why? Because sa pagsusulat natin ng business writing o ng business letter, aalamin natin kung sino yung kinakausap lagi natin. Kinakausap mo ba? Nag-letter ka ba para sa boss mo? Nagsulat ka para sa boss mo? Dapat yung tone o ah, yung message ng content mo doon ay applicable. So kung ano yung preference ng boss mo.
Ganun din, di ba, sa mga mas matataas pa na mga executive officials. Alamin natin, di ba? Alamin natin kung paano natin sila maiko-communicate. At yung pagsusulat ng business letter, ang preference po niyan ay nasa, ano po, depende po sa kumpanya. I've been, ano po, no, in a, ano rin, siguro sabihin natin organization and also, ang tawag doon, schools na mga pinagtrabahuhan, iba-iba yung mga preference ng kanilang pagsusulat. Pero hindi nawawala yung ah, tawag dito, yung format ng business letter. At ano po yun, yung structure. Laging may, mamaya pag-uusapan natin yan. Kaya, in-open ko lang sa inyo. Kaya ako, pag nagsusulat yung mga OJT students ko, ito ang preference na. Ito yung gamitin natin. Wordings, ito yung preferred namin. Di ba? Para talagang English major ang dating. Hindi para magpakitang gila sa mga salita, kundi maliwanag, malinaw, at hindi naman natin kailangan mabulak-bulak na sinasabi doon. Okay? So, for example, no, yung poor example ng consideration, we make the finest, all student must submit their, ay, hindi, mali pala to. Di pala tanggal tong we make the finest. All the students, dito tayo magsimula, all the students must submit their research papers immediately or they will fail. The better way, dahil kausap natin ay mga estudyante, para hindi magmukhang nagdidikta ka, ito yung pwede natin mas maging magat na ma-inform sa kanila. We encourage all students to submit their research papers on time to avoid delays in grading. If you need assistance or extra time, please let us know. Nakita ninyo, binibigyan mo sila ng consideration. At pangalawa, binibigyan nyo rin sila ng, kinoconsider nyo rin kanilang feelings na hindi sila maobliga agad-agad na makapag-submit. Okay? So, yan po consideration. Okay, so punta tayo sa mga medium na ginagamit natin sa pagsusulat or pagbibigay ng information. Sa pag-i-email, okay? Sa email, ito yung mga elements sa email. Meron tayong to, meron tayong CC or BCC. Sila yung mga recipient and copies. Nakita niyo sa email, siguro check niyo yung email niyo, no? Tignan niyo doon. Mamaya may example ako dito. Meron din subject line, clear topic of email. Ano ba yung topic ng email mo? Minsan, sorry to, sorry to give you an example. Nagugulat ako minsan pag may nag-email sa akin. Alam mo yun na saan yung message niya? Sa subject line. Guys, no, lalo na sa mga fourth year. Ang subject line po, topic po yun ng email ko ninyo. Kaya nga siya subject line. Hindi po yun yung content. Dun yun, hindi nyo lalagay yung content doon ng message ninyo. Kaya hindi ko alam kung saan ako magbabasa. So, hindi ko yun, tinitake ko yun as challenge para para mapaliwanag at madiin sa mga students or sa mga audience na ito yung mga kinakaharap natin. Na kailangan dapat hindi lang systematic but also formal. Okay? Kaya lang yan, I think 5 to 10 words dito sa subject line. Hindi po yan ang lagayan ng content ng message ninyo. Number 3, salutation. Yan yung mga greetings. For example, hi Mr. Cruz, hi Mr. De La Cruz, hi Miss De La Cruz, etc. Then body. Then the message, sa body, may main message, may introduction, may details, may closing statement, and last element, closing and signature. Polite ending. Best regards,
with sender's name, title, and contact information. Example, ayan, kagabi gumawa ako ng ano. O kasi sabi nga nila kanina from the scholarship office. For example, ito, from, sinend ko yan, isi-search ko to, di ba? Date, yan, to Zuriel de Aguilar. O, ito yung email ko. Dear Mr. Miss Mix de la Cruz. Example lang yan. Mabuhay Sinta. Ito sa PUP, meron tayong official greetings. Mabuhay Sinta. Yan. Mabuhay Sinta, we are pleased to inform you to attend the Cash for Work orientation scheduled on March 25 at 8 a.m. at the Tanghalan PUP Theater, College of Communication Building, Santa Mesa, Manila. The orientation will cover, kita ninyo? Kindly confirm your attendance by replying to this email by March 23, 2026. We look forward to welcoming you. Pagbati. Kita ninyo yung ating closing. Nakita din ninyo yung, ano dito? Yung signature. Yung pangalan ko. Juriel D. Aguilar. So, ano ba yung position ko? And then may telephone number. Ganyan po ha. Ito po yung subject line. Naintindihan? Yan po yung subject. Hindi po dyan ilalagay yung content. Ulitin natin ha. Hindi po yan dyan. Okay? So maliwanag. So nga, art react nga kung maliwanagan kayo. So walang nag-art react or hindi ko lang kayo makita. Yan, may nag-art react. Okay, maliwanag. Okay, dito naman tayo. Yan, ano lang no, take note lang natin. Take note lang natin. Yung 2, di ba meron tayong 2, CC, BCC. Ano-ano po ba yung elemento na yung mga yan? Yung 2, yun yung specific primary recipient of the email. Sino ba yung sasendan mo ng email na yon? The people who are expected to take action or respond. Sinendan mo ng email na yon, siya yung magte-take action ng concern mo na yon or ng inquiry mo na yon doon sa message. CC naman, carbon copy. Sends a copy of the email to other recipient for their information only. Parang tinap mo lang siya. Hindi siya magte-take action pero siya yung magte-take note. Gets nyo? Iba yung magte-take action, iba yung magte-take note. CCC, yan o si carbon copy. Okay? And since na itong BCC, blind carbon copy naman, sends a hidden copy of the email to recipient to remain invisible to other recipient. So, carbon copy din siya. Kailangan niya rin mag-take note, pero blind nga lang. Diba? Joke yun di ba? Blind nga lang yung carbon copy. Para ano? Para yung privacy. Nung makakatanggap na yon, hindi niya malaman yung email address nung sinenda natin na message or na email. So yun po yung pinagkaiba ng tatlong na. Two, who's the one who take action or respond. CC, carbon copy, magte-take note. BCC, magte-take note din. Pero hindi niya na makita yung mga recipient. Okay. Siguro include ko rin tong online message kasi ito yung kadalasan nating nagiging isa sa mga concern ng ating mga faculty, ng ating mga partners, ng ating mga kaibigan, ng ating mga, yan, sino yung involved sa mga activities ninyo. Kailangan dapat in a formal way din how you sending a message to a particular people or person. So ang elements lang natin dito, same with online, greeting, you start politely, purpose or introduction, state the reason for writing, details and body, provide clear and brief information, for action or request, indicate what the recipient should do and the deadline,
and lastly, closing and politely. Alam mo, isa sa mga naging example ko dito yung mga students ko. Siguro, kung dito, siguro nandito siya, ginamit ko yung, nagpaalam naman ako, ginamit ko yung kanyang message. Ayan, dinura ko na lang yung pangalan niya. Ginamit ko yung kanyang message as an example sa online message or SMS. SMS, ano to ha, yung via text message. Ginamit ko para maliwanagan natin o maging example ito kung ano po yung paano po magsulat ng online message. Yan, for example, good morning, Sir Zoom. This is yung name. Sino siya? Po from anong course year and section niya. Have a question po about our internship lang po. Meron lang siyang question. Kita ninyo yung elements, mga pasok. I'm currently applying at the blank. Hindi ko alam kung ano to. Philippines, which they require an endorsement letter as one of their initial requirements. With that, sir, I would like to ask for your guidance to send endorsement letter to them. This letter is from the G drive you sent us. I already edited some parts which is uncourt to my personal details. Thank you, sir. Have a great day. Diba? Best example ito sa mga na babasa ko ng mga message. Iba, siguro, malinaw din, ganyan din. Pero ito kasi yung pasok doon sa example na binigay ko. Pasok ba? May greetings? Yes. Introduction? Yes. Pinakilala niya yung sarili niya eh. Tsaka yung course niya eh. Details or yung body? Yes. May brief information siya about his concern. Action or request? Yes. Maghihingi siya ng endorsement letter. And thank you and have a great day ahead. Closing. So, kaya dapat pag nag-message kayo, ganito dapat lalabas. Naintindihan? So, kasi minsan mga message natin parang barkada lang eh. Minsan si teacher, barkada lang yung ano nila, yung message nila, palagbag pa. Na maigi, kasi ito ha, tandaan natin, sa sandamakmak ng mga deliverables na inaasikaso natin, kailangan natin ng ganitong format pag nag-send tayo ng information or ng concern. Kahit kanino yan. Dahil may hirapan pa silang mag-backread kung ano ba yung maging pinag-usapan ninyo. Di ba? Para mas maging mabilis yung aksyon, diretso ang tugon. Okay? Okay, now, dito naman tayo sa business letter. So, pinag-usapan natin email, pinag-usapan din natin yung online message or SMS. Now, let's talk about the business letter. Alam niyo ba, meron tatlong styles sa business letter. Yun yung full black, meron din modified, simplified black, and semi-black. Full black, all parts of the letter are aligned to the left, making it simple and easy to use. Pansinin niyo, di ba, sa mga letter, lahat po, ang full black, nandito lahat sa left side, yung line, yung alignment niya. Natandaan natin, pag nagsulat tayo ng business letter, dapat justified yan. Pag sinabing justified, occupied dapat yung buong papel. Pero sa full black, lahat yan nasa left side. Pag sinabi naman natin modified, simplified black, the date, closing, and signature are on the right, while the rest on the left and giving the letter balance and professional look. So, modified or simplified black, yung date at saka yung closing and the signature nandoon sa right side ng letter. Mamaya example natin. Pag semi-black naman, same as modified, but the first line of each paragraph is intended, making the better look formal and organized. Okay? So, alam natin yung pinagkaiba ng tatlong yan. Okay, so example natin. Ito yung example ng full black. Nakita? Yung example ng full black. Nakita ninyo yung alignment niya, nandito lahat. Ito naman yung modified and
modified and or simplified block. Kita ninyo yung date, yung closing, tsaka yung signature, nandito sa right side. And lastly, itong semi-block. Yung date at yung closing at yung signature, nandito lahat sa right. Pero pansinin ninyo, yung bawat paragraph ay ano siya, tawag dyan, naka-space to the right. Ito. Mamaya, malalaman natin ano ba yung mga purpose, saan ba natin dapat ginagamit itong modified, block, and semi-block. Now, let's talk about the business parts or parts of the business part. Example natin itong yung format ng ating university. Nakita ninyo may logo, kita niyo yung headings, Republic of the Philippines, PUP, Office of the Vice President for Office of the Blank. Ito kasi, kaya may bagong Pilipinas, kasi requirement ito ng ating pong um, executive. Executive, dito sa ating executive level ng ating government. Kita ninyo may date. Sino yung recipient? At ito ay mga content. Siguro bigyan natin diin yung bawat part. So nakita yung letterhead. Pag sinabing letterhead, it consists of identifying items such as the name of the company, logo, and the office name. So, yan po. Importante po yan. Kasi yan yung magde-define kung anong company mo, anong institution mo. Number two, date line and inside address. Kita niyo yung date indicates the time when the letter was written. Kailan ba to? Actually, date dapat to eh. Dito time. Date. Kailan siya sinulat. Then, inside address. Tells to whom the letter is written and it includes the recipient's name and address. For example lang natin, Kapitan or Kapitana Juana de la Cruz, Barangay Captain, Barangay 12345, Santa Mesa, Manila. Example lang yan. So yan, dapat kumpleto. Number two, three, salutation. Salutation is a formal or informal greeting used to open the business letter as a form of courtesy. Dear Captain de la Cruz, come. Mabuhay Sinta, greetings. Example lang yan. Bayan po yung salutation. Number four, body of the letter. The body of the letter contains the message of the letter. Applied ba dito ang 7 Cs? Yes. Kasi bakit? Basahin natin. We, the students, example lang yan of what school? For example, PUP. Respectfully propose to conduct an extension community service project in the barangay San Isidro to help improve local cleanliness and promote environmental awareness. The project will include a community clean-up drive, waste segregation, and awareness campaign and a tree planting activity. This initiative aims to engage students in a meaningful service, encourage community participation, and promote sustainable environment practices. We plan to carry out the activities on April 15 to 17 from 8 a.m. to 4 p.m. daily, following all necessary safety and health protocols. We kindly request your approval and support for this project. For your reference, we have included a detailed extension community service project proposal as an attachment, which contains the objective plan, activities, timeline, and budget. Body. May introduction, may body, may conclusion. And lastly, complementary clause. Thank you so much. Ano ba yung, bakit kailangan ng complementary clause? Is the polite and courteous way to end the letter. Kaya dito, di ba, thank you very much for considering our request. We look forward to collaborating with your office to serve the community. May complement. Dapat. And lastly, signature. Consists of the name of the writer and his business title. Example ko yung sarili ko, Zuriel D. Aguilar. Okay, take note lang natin.
dapat alam natin yung purpose. Alam dapat natin na business letter is how we communicate to someone, no? We're giving and then courtesy call through that letter. It is official and we can use it, no, as a ano din as for our request to present a proposal or notice. So yun po yung purpose ng business letter. Tandaan natin that the business letter be structured. May date siya, may inside address, may salutation, may body, may closing, and may signature. At nakadepende po yung formats na yan. Ano-ano ba yung mga format na yan? Full block, modified block, and semi-block. Sir, ano po ba bakit natin ba ginagamit pa full block? Bakit ba natin ginagamit yung modified block? Bakit ba natin kailangan gamitin semi-block? Tanda natin, yung full block, ito yung ang purpose nito is yung quick information, clear and professional for official office letters. Kaya ginagamit itong full block style sa mga memos, sa mga notice, sa mga standard correspondence. Paano naman natin nagagamit yung modified block? Balikan natin. Ito yung full block. At paano naman natin ginagamit itong modified block? Ano bang purpose nito pag gumamit tayo ng modified block? Gives formal and balanced appearance for important letters, proposal, or letters to external clients. So ginagamit natin to pag ito naman ay directly sa mga external clients or within of our office. Kunyari, nag-address ka ng problem doon sa ano mo, sa kasamahan mo sa ibang section, sa loob ng opisina. Use this format. And itong semi-format naman, semi-block format or semi-block style, it adds formality and organization for letters that need polished tradition look, such as recommendation letters, formal letter, requests, or official notes. Like for example, isang memo. Yung isang memo, nagbigay ng notice doon, notice of information, at may ah, kailangan dugtungan o i-amend, o hindi amend addendum doon sa or let's say sabi natin may additional information doon sa memo. So kailangan mag-address ng ganitong letter. Kaya po we will use the semi-block style. At least alam na natin kung paano ginagamit itong tatlong format na ito. Number 4, may rules tayo. Ano yung rules na yon? Sa technical writing, dapat di mawala yung 7 C's of communication. And also, spacing. Ito, isa yan sa kailangan nating malaman. Kailangan, within the letter, single spacing. Tanda natin yan. Or double spacing. Pero pagdating sa signature, 3 to 4 lines dapat siya. Or 3 to 4 spacing. Okay? Example natin ulit. Ito. Pansinin niyo date, double spacing. Pwedeng isang space din yan. Then, recipient, double spacing or single space, pwede. Then, ito yan. Salutation, then the body, puro single spacing. Pero pagdating mo sa dulo, 3 to 4 spacing. 3 to 4 lines dapat bago mag-signature. Okay, dapat yan yung makikita ko sa mga outputs ninyo. Ha? May outputs tayo. Gagawa tayo ng output dito. And siguro wag din natin ano yun, no? Wag din natin kakalimutan yung mga recipient natin. Kailangan dapat malaman natin yung honorific title nila. Hindi dapat mawala yung gender, ano bang gender preference nila, yung preferred name nila,
At tandaan din natin yung gender neutral title position. So, gender-based din po tayo sa pagsusulat ng letter. Sir, paano po ito? Maraming mga gender neutral title. Diba? Yung, yan, kapitan, yung captain, professor. Kasi wala namang profesora o profesoro. Di ba? So, professor, yung pa ba? Manager, director. Yan, yung mga title yan. Gender neutral. So, tandaan po natin yun na dapat alam natin, kino-consider din natin yan. Kasi kasama yun sa, ano, sa rules natin, consideration. Intindihan? So,